Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Hindi na po matutuloy mga kabida yung nakataklasan ng pagpirma ng Pangulo doon ho sa General Appropriations Act for 2025. Diyan ho sa Malacanang dahil mismo yung Pangulo ang humiling po ng postponement mga kabida na ipagpaliban muna dahil nais ho niyang reviewin itong mga items na nakapaloob po sa naturang GAA. At lalong-lalo na po yung mga controversial items po na in-approve po mga kabida ng Bicameral Conference Committee. Batay ho dito sa kanilang statement na inilabas po kahapon po ng hapon. Babasahin ko lang po mga kabida sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito. The scheduled signing of the General Appropriations Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year. Ayan. Okay? Pangalawa po, second paragraph. The ongoing assessment is being led by the President himself in consultation with the heads of major departments. Ayan. While we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm. Okay, take note dito ha. We can now confirm that certain items and provisions of the national budget bill will be vetoed in the interest of public welfare to conform with the fiscal program and in compliance with the laws. Signed, Lucas Bersamin, Executive Secretary. Yun po mga kabida, malinaw po doon ho sa kanilang pahayag na hindi ho matutuloy this coming December 20. Friday po ito, pipirmahan ho daw ng Pangulo itong GAA, pero yun, humingi po ng ample time ang Pangulo para ho reviewin ho niya itong mga line items po na nakapaloob po sa naturang GAA mga kabida. Now, ang tanong ko po dito is bakit bigla hong nag 360 po yung Malacanang, 'Di ba? Kasi feel ho nila mga kabida yung galit ho ng mga tao. Okay? Lalong-lalo na yung mga controversial items doon na para bang ang sabi po ng mga legal experts po mga kabida illegal at saka may mga items daw doon na kanilang inapprove at hindi ho binigyan ng budget na parang hindi ho daw tama mga kabida Okay? Kaya siguro na-feel po ng Malacanang na sumobra yung galit po ng taong bayan kung maalala ko ninyo bago lang po dinimpensahan po ni Pangulong Marcos yung defunding po ng budget ng PhilHealth At batay ho doon sa kanyang sinabi na sinuportahan ho niya yung defunding dahil ho malaki daw yung reserve ng PhilHealth, mga kabida. Pero hindi ho niya alam na yung reserve na yun, kailangan talaga ng PhilHealth yun. At hindi ho basta-basta gastusin yung reserve funds ng PhilHealth, mga kabida. Pero nasabi na niya yun, di ba? Nasabi na niya yun. Baka siguro il-advise ang Pangulo, wala hong nakapagsabi po sa kanya na sa ilalim po ng batas, kailangan po ng reserve funds yung PhilHealth mga kabida. At yung batas na yun ay sa ilalim po ng Universal Healthcare Law. Ito hong pagbibigay ho ng reserve funds po ng Philippine Health Insurance Corporation. Ayun, kaya tinawag po siya ni Professor Magno mga kabida na clueless, walang alam. Okay? Doon ho sa kanyang mga sinasabi, Kaya siguro may nakapag-advise po sa kanya na mas maigi siguro, para ho hindi mas lalong magalit yung taong bayan, pagpaliban muna yan. Tapos reviewin. Okay? Reviewin yung mga line items doon, na very controversial po mga kabida. Lalong-lalo na po yung pagtanggal ho ng 10 billion pesos po na budget para ho sana sa computerization po, ng Department of Education, Tsaka ito pong 50 billion pesos po mga kabida na tinanggal mula po sa pondo ho ng
for peace, no? Kasi yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na may tinanggal ho daw na 50 billion pesos mga kabida na pondo mula sa for peace, di ba? So, yun po, no? Yung AKAP issue po. Although para sa akin, walang problema talaga yung AKAP, no? Mas maganda yun. Necessary yun, no? Magandang programa yun para sa ating mga kababayan, mga kabida, no po. Pero ang hindi ko lang gusto talaga, yung mismo yung mga politiko yung mangunguna sa pamimigay po ng AKAP. Hindi yun maganda, no? Unang-una po, yung AKAP ay hindi ho budget ng Congress. Budget po yun ng Executive Department, particularly sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ano po, no? So dapat sila sana yung nasa front line, itong mga taga DSWD sa pamimigay nitong AKAP, mga kabida, no? Isa pong uri ho ng financial assistance para doon ho sa ating mga kababayan, ano po, no? Pero nangyari po for the past few months, mga politiko yung nanguna no? Lalong-lalo na itong si Speaker Martin Romualdez. Every time mayroong home distribution ng AKAP, andyan po si Secretary o si Speaker Romualdez, mga kabida, ano po. Kaya tuloy, may hinala po, no, na baka itong AKAP ay parang ginawa hong silent pork barrel po ng mga kongresista, ano po. Di ba? So, yun po. Kaya nung pinatay ito sa Senate, mga kabida, nung inilibing po ito ng buhay ni Senator Amy Marcos, marami hong natuwa, no? Marami hong natuwa, lalong-lalo na yung mga advocate ho doon sa anti-corruption. Okay, mga kabida, no? So, yun, natuwa sila. Masaya yung mga anti-corruption advocates. Nung bigla hong nabuhay, napabalitaan pong nabuhay po ito dahil inapproved sa Bicameral Conference Committee, yun, nag-ingay na po ito pong mga anti-corruption advocate po, mga kabida. Dahil sa tingin ho nila, gagamitin po itong AKAP para po sa susunod na taon, no? Dahil ho, sa susunod na taon po ay eleksyon na po, no? Baka ho gagamitin po ito para magiging advantage po yon doon ho sa mga politiko na sa ilalim po ng administrasyong ito, ano po, mga kabida. So yun po, no? So maganda yung move ng Malacanang ngayon. Regardless kung nahihiya sila or dahil ho sa delikadesa, no? Wala ho tayong pakialam doon. Basta importante hindi ho pipirmahan ng Pangulo yun. Okay? Dahil dapat reviewin muna ng Pangulo yung mga items na nandoon ho sa loob mismo ng GAA, mga kabida. Dahil masaya na po tayo dun sa kanyang sinabi, dun ho sa kanilang statement na merong mga items doon na check na ibibito po ng Pangulo, no? Sana po ang ibibito ng Pangulo doon ay yung AKAP. Ayan, yung AKAP. Kasi dami kong nabasa sa social media, no? Yung mga reactions po ng mga netizens po, mga kabida, na ang gusto talaga nilang mabito doon ay yung budget po ng AKAP. Kasi mantakin nyo, 26 billion yun for 2025, mga kabida. Laking pera yon, no? Kung yun yung ipamimigay po, no? Sa 2025, lalong-lalo na panahon po ng election. Dahil pubayag na pubaya yung mga kabida, yung COMELEC, na pwede hong magbigay o mamigay po ng ayuda, financial assistance, provided kailangan hong mag-apply muna sa Commission on Elections, no? Ang inaprubahan so far, ito hong AIX ng Department of Social Welfare and Development at itong tupad po ng Department of Labor and Employment, mga kabida. Yung AKAP, baka ho meron hong mag-apply doon, para ho sa pamimigay po ng AKAP. So let's see, no? Titingnan ho natin yan, mga kabida, sa susunod na taon, kasi yung campaign period po ay will start in February 2025, no? So titingnan po natin kung meron ho bang AKAP budget o AKAP financial assistance na ipamimigay during those times, no? So yun po, mga kabida, sa mga
gusto hong mag-comment at sa ginawa ho ng Malacanang, no, na pinagpaliban yung pagpirma po ng GAAP ni Pangulong Marcos. Okay? Ano pong masasabi ho ninyo? You can comment down mga kabida, at sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please do subscribe. Just click the notification bell and then click also the subscribe button para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po mga kabida and God bless sa lahat.